meron ba siyang right to refuse, lalo na kung may kaduda-duda pagdating sa ganyan? Karapatan niya po yun na mag-refuse kasi po yung traffic accident po. So, kaya ko po sinabing hindi to siya papasok under grave threats kasi based on the video po kasi wala tayong audio na naririnig. Therefore, hindi natin alam kung ano yung actual na sinasabi dito nung accused at nung offended party. So again, ulitin ko lang po para mas klaro. If itong video lang, medyo mahirapan po tayo kasi wala po tayong mga verbal statements na naririnig na tinitreaten ni accused dito yung offended party of a commission. Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing. It's, there's a, hindi. Yan po akong bangal. There's a milyonaryo, sama-sama tayo, babago mo. Milyonaryo. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik naman ho ang inyong lingkod. Dito lamang ho sa inyong munting bahay na lagi niyong tinatambayan ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay ang lahat ng mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo. Ngayon naman po ay ating pag-uusapan. Ito na naman hong pasiatap ay itong pagmamamayabang naman ni Bonget mga kabaitan. Na daw ay tuloy-tuloy pa rin daw yung sinasabi niyang flood control projects. Yun po, ang dami daw mga kabalitan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan ho mga kabalitan, pindutin ang notification bell at mag-subscribe na rin paligo na maraming likes at komento, suhestyon, opinion. At the same time, i-share nyo rin po para ho ating malawanan ang mga nagbabalak na gugurgur ho sa ating munting bahay. Sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat. Tumutok lamang lagi dito sa ating programa, Danagan Balita Reaction Video News Update. So ngayon po mga kabataan, ipapakita ko natin sa inyo itong panibago na manghong pambubudol ng ating Pangulo. At hindi na ho nadala itong si Bonget dahil nga po yung ilang bilyon na budget para ho sa flood control project sa ilalim ho ni Saldico. Siya po yung tinahasan ho nito mga kabalitaan. Pero anyari, parang naging ghost project ang flood control. Parang inihian lang mga kabalitaan. Wala na, sirang-sira na ang flood control projects nila. Ngayon naman po, sabi dito, panay ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago ang panahon. Siyempre, natural, panahon ho, magbabago ho talaga ho yan mga kabalitaan. Kahit gaano pa po ho ang pagpapagawa ng control projects ho, gaano pa kalaki yung baha ang mararanasan sa ating bansa kung ang pagpapagawa ng flood control projects ay hindi ho substandard yung mga materyales, ay hindi ho yan matitibag mga kabalitaan. Kaso nga lang, bilyon-bilyon yung proyekto, yung project, yung budget. Pero anong ginagamit ng mga materyales? Mantakin nyo po siguro isang sakong semento, tapos 1:4 mga kabalitaan. Buhangin, isang sako, ang graba ay 2 sako mga kabalitaan. So, paano mangyari yung magiging pulido yung flood control projects? Ano po ba yung problema doon? Corruption mga kabalitaan. At marami pa tayong kailangang gawin dahil pagdating ng mga bagyo, napakabigat ng sitwasyon. Alam naman natin na mangyayari yan, kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating pagandahin ang ating flood control. Ano raw? Mas inuuna pa yung pagandahin yung flood control kisa yung patibayin yung flood control. Parang sablay yata dito si Bongit mga kabalitaan. Instead yung sasabihin niya sana dito, patibayin natin ang ating mga flood control. Pero ang sinabi naman dito, pagandahin daw yung flood control. Sablay talaga mga kabalitaan. Wala talaga sa ayos to si Bongit. Panibagong flood control projects. Panibagong korupsyon. Pagnanakaw na naman ho, pagwaldas sa pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. Ito po yung bangag administration. Kaya wala ko tayong maasang matinong proyekto. Lahat to ay walang patutunguhang maganda. Ngayon, habulan sa eleksyon. Habulan sa eleksyon. Ito naman pong si Congressman Polong Duterte, di umano ay sinampahan ho ng reklamo ng isang tao dyan sa Department of Justice o mismo yung DOJ pa nagsampa mga kabataan ng grave threats.
At itong, ano ba yung kaso niya? Physical serious injury ba yun? Yung po nakakatakot ho doon mga kabalitaan ha. Natatakot ho tayo dahil ginagamit na ho ang mga non-partisan ho na dapat sana mga independent body ho yan ay nagpapagamit ho sa administrasyong ito. Halata ho naman na ito po ay pamumulitika mga kabalitaan. Kung kailan pa mag-eleksyon saka pa ilalabas yung video. Tama ho yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Kung hindi ho kayo matalo sa halalan sa butuhan, sigurado, tsak, matatalo ho kayo sa kasuhan. Yun po ang political strategy ho ng bongit administrasyon. Ang tanong ho, talagang may kaso po ba dito? Or matatamaan ba sa kasong isinampa ng DOJ itong si Congressman Pulong Duterte? Mga abogado pa naman to sa DOJ pero hindi nila alam kung ano yung grave threats mga kabalitaan. Hindi ho nila alam yung grave threats mga kabalitaan. Base lang sa nakikita lang sa video ay wala na. Pinaniniwalaan at niloloko na nila yung mga kanilang mga sarili na grave threats di umano. Pero bago ho tayo tutungo ho dyan, papakita muna natin itong kabangagan ng administrasyon. Ito po, alam nyo po ho ba? Bakit ko po ito pinapakita itong isang opisyal dyan? Saan ba to? Anong lugar ba to siya? Ayon pa po mga kabaitaan, kasi nga may nangyari nga mga kabaitaan na aksidente dyan sa SLEX ba yun? Or EasyTex, no? Dahil nga po, namatayan or namatay ho yung, ewan ko, maraming namatay doon no? Nung talagang inararo ng bus, yung mga sasakyan doon sa EasyTex. So, sabi pa kasi, may statement kasi dito si Marbel. Sabi ni Marbel, na karamihan daw sa gumagamit ng ipinagbabawal or utot ng demonyo itong mga bus driver dahil extension daw ito sa kanilang oras na hindi sila mapapagod. Tama po ba yan sa isang opisyal mula sa PNP na parang kinampihan na yung mga adiko ng utot ng demonyo? Na parang masabi rin natin, hindi ba kaya gumagamit itong si Marbel kasi parang pumapaburo siya dito Hindi niya alam na nakasalalay ho ang buhay ng karamihan ng mga pasahero kung sakaling magka-aksidente dahil ang rason ay lulong o di kaya tama ho mga kabaitaan sa utot ng demonyo. Ngayon, dito ho sa EasyTex, sino po ba yung dapat sisihin ho dito? Ang sa akin lang po ay dapat isa sa mga sisihin ho dito itong si Marbel mga kabalitaan. Dahil sobrang napakaluwag niya ho sa mga bus driver. Hinahayaan niya lang po. Totoo naman po talaga, may kakilala akong bus driver na gumagamit po talaga. At ayon pa sa kanila, ay parang bisyo na nila kasi nasanay na sila, araw-araw na silang gumagamit Kasi araw-araw yung biyahe nila. 2 araw lang hindi sila makapag-drive, makapagpahinga, at bumabatak pa rin ho mga kabalitaan. So ibig sabihin, addicted na ho sila sa ipinagbabawal na utot ng demonyo. So hindi ho yan patilaw-tilaw sa Bisaya pa, patikim-tikim mga kabalitaan. So sinong dapat sisihin? Ito si Marbel. Marbel talaga. Kasi hindi ho siya mahigpit sa mga gumagamit ng utot ng demonyo, lalo na sa tinutukoy niya mga bus driver mga kabalitaan. O ano bang kadahilanan? Ba't ba nagkakarambola ho dyan sa EasyTex na inararo ng isang bus dahil, sabi daw, nakatulog? Pero nung sinabihan na ito ay isa ilalim ho sa drug test, ay umayaw. Ayaw niya magpa-drug test. Kung ang tao po ay hindi ho gumagamit ng illegal drugs, kahit anong klase pang illegal substance mga kabalitaan, ay hindi ho yan matatakot na magpapadrug test. Kahit ako, magpapadrug test ako anytime. Pustahan pa tayo. Ipusta ko pa yung buong bahay ko. Kung mag-positive ako, sa inyo na yung bahay, permahan na tayo sa abogado agad. Pero kung ang tao ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, gaya ni Bongit mga kabalitaan, ayon pa sa aligasyon na lumalabas na isang polvoron na video, siya po ay hindi pumayag sa hair follicle test. Dahil yung hair follicle test, kahit huminto ka na, mga 1 taon na ka nang hindi gumagamit, makikita pa rin ho yun mga kabalitaan. May mga residue pa rin ho na makikita ho mga kabaitan at malalaman kung ikaw ba ay gumagamit talaga o hindi. Iba din naman kasing gumagamit na patikim-tikim lang pero gumamit ka pa rin. Iba rin naman kasing hindi talaga gumamit dahil wala ho talaga kayong makikitang residue sa katawan ho. At sa ano pa ba yung pinagbabasayan ho nila. Now, itong isang pulis na ito,
Hindi ho ako sang-ayon sa sinasabi nito mga kabitaan, pangiti-ngiti lang ang hinampak oh. Hindi ho nila mapipilit yung tao dahil daw karapatan niya doon na hindi magpa-drug test, may namatay na nga. Ano bang, paano nyo ba masusulbad yung problema, mariresolba at makukuha yung rason ba't nagkakaganong aksidente? Ayaw nyo nun? Pilitin nyo yung taong mag-drug test para malaman no, kung nagpositibo yon, lahat ng mga bus driver, ipapadrug test na para maiwasan no yung ganitong sakuna. Baka may cover up po ditong nangyayari. Baka natatakot itong pulis na ito na sila naman may balikan dahil sa statement ng kanyang amo na natural lang na gumagamit ng illegal na droga itong mga bus driver. Hindi ho nila pinipilit mga kabitaan. So, siguradong may cover up po dito para hindi ho babalik sa kanila. Para hindi magbabounce back sa kanila yung mga sinasabi ni Marbel. At para hindi ho mapahiya ang organisasyon ng kapulisan mga kabalitaan. So, Chief, makikibalita po kami, alcohol test nyo and drug test, tama po ba? Opo, ma'am, at yung result po noon is negative po siya sa alcohol test, sa breathalyzer. And then doon po sa drug test is nag-refuse po siya. Tumanggi siya magpa-drug test? Tumanggi po siya magpa-drug test. So ngayon pong umaga, tinry din po namin ulit na ipa-drug test kaso tumanggi po siya ulit. Okay. Sa mga hindi nakakaintindi ng batas, sir, meron ba siyang right to refuse, lalo na kung may kaduda-duda pagdating sa ganyan? Karapatan niya po yun na mag-refuse kasi po is traffic accident po ito. So, di ba? Karapatan niya daw 'yon. Talagang ini-insist nila na karapatan nila 'yon. So ibig sabihin sa sinasabi tinutukoy na isang pulis na itong si Santiago ba to? So ibig sabihin nun, tinotolerate lang ho nila talaga na pwede pa lang gumamit kasi pwede may karapatan pala tayo hindi magpa-drug test. Well, gagamit to tayo. Walang magagawa yung ating kapulisan mga kabalitaan. Yun po ang tatak Marbel mga kabalitaan. Kasi itong pulis na ito, napakahina ho. Parang ako siguro, ako yung sibaking ko na to sa pwesto na to. Kasi nakakasira sa hanay ng kapulisan to mga kabalitaan. Hindi ho nila pinipili. Kailangan kasi dapat, karapatan nyo rin kasi may namatay na ho, may nagurgur na ho sa aksidenteng yun. Hihintayin nyo pa ba na dadami yung aksidente? Dahil hindi nyo pinipili, hindi nyo ipapadrug test kahit ayaw niya, ikarapatan niya, hindi nyo pinadrug test para malaman man lang kung ito ba talaga ay lulungho o talagang nakakatulog lang dahil sa sobrang pagod. Ayaw nyo nun na mapatunayan ho sa taong bayan na kayo pala ay against pala sa ipinagbabawal ang utot ng demonyo? So ito, malamang pag hindi ho nila ito nagawa na ipadrug test itong driver na ito, may cover up na to. Kumbaga, cover up na to sa mga sinasabi kay Marbel para hindi ho sila mabalikan. Hindi ho sila matatamaan mga kabaitan. Ganito ho kalausi ang ating kapulisan ho ngayon. Ganito ho kawalang kwenta ang ating kapulisan ho ngayon. Nakakawala ng gana, nakakawala ng respeto at nakakababa ng kumbaga naging low moral na yung mga nasa lower ranks dahil ayaw ho talaga nila sa pamamalakan ni Marbel. Maraming pulis na may nakausap akong pulis ba't ba ganon? Yung pagkuha ng driver's license wala na daw drug test. Di po ba? Yun po mga kabalitaan. Dahil po sa administrasyong ito, napakahina ho yung ating presidente, walang kaboses-boses, papit lang mo sa Malacanang. Kung sa time pa ito ni Tatay Digong Duterte, pinatawag na ito sa Malacanang. At kinausap na yung LTO na tanggalan ang lisensya at ipakulong kakasuhan mga kabaitaan. Ito, mahina tong klaseng pulis, mahinang nilalang to At ngiti-ngiti pa, patawa-tawa pa mga kabalitaan. Alam nyo naman, may nakugurgur ho doon. So, pag ganito ang ating gobyerno, pag gusto nyo iboto, yung mga kalyado ho, nitong ni Bongit, yung alyansa para sa bagong Pilipinas, laging ganito ho ang problema sa ating bansa. Talagang kalat na kahit saan ng ating bansa ang kriminalidad ho. Laganap na ho mga kabaitaan. Daming sa mga social media, sa Facebook, nakikita natin minamasakin yung pamilya, may sinasaksak yung girlfriend dahil nakitang may kasamang iba, at kung ano-ano pa pero wala tayong nakikita at naririnig na nakulong ho, nahuli na nga, pero walang, ewan ko lang kung anong nangyari sa kasong iyon. So, dumarami na ho, pati illegal drugs, dumami na rin. Ilausi kasi yung ating, paglausi yung nasa pinakabababa ho nila, na ranggo ho, na sabihin natin mga hepe, paglausi ho yan sila, dahil po, lausi rin po yung kanilang hepe ho sa ating pambansang kapulisan mga kabalitaan. So ngayon naman po ay ating balikan itong
Itong si Congressman Pulong Duterte at itong kamangmangan sa batas at napakawalang kwentang kasong isinampaho nila laban kay Pulong Duterte, ang DOJ mga kabalitaan. Ayon pa sa isang eksperto na si Attorney Neil Abayon, hindi ho pasok sa grave threats itong kaso ni Pulong. Pero yung sinasabing physical assault, maaari hong papasok ko yun. Pero may mga explanation ho dito si Attorney Neil Abayon kung bakit ho hindi ito pasok sa grave threats mga kabalitaan. At ang tanong, ba't hindi ho nila alam dyan sa DOJ? Ba't hindi ho tukma ho yung isinasampa nilang kaso kay Pulong? Parang parang minamagic lang ho nila. Pinipili, ito tama, dito to sa grave threats. Ito na to, okay na to. Sa video nakita ho natin. Yun po, magtataka ho tayo. Abogado nga naman sana, pero hindi ho nila alam paano kilatisin ho yung mga pangyayari para ho magsampahan ng tukmang kaso or sapat or saktong kaso na talagang fit na fit ho yung kaso na yon sa akho ng isang sinasabi lang akusado mga kabalitaan. So nandito po si Attorney Neil Abayon. Pakinggan ho natin para maintindihan natin kung bakit ho hindi pasok sa grave threats itong kaso ni Congressman Pulong Duterte mga kabalitaan. So dyan lamang ho kayo, huwag kayong bibitiw, panoorin nyo po hanggang matapos itong programang ito at i-share nyo rin po, i-like nyo po yung video natin and at the same time po mga kabalitaan, mag-subscribe na rin po. Then yung ating Facebook page nga po pala, no, nakalimutan natin i-promote, Danagan Balita Reacts mga kabalitaan, i-follow nyo rin po ho dyan. And then kung may mga komento, suggestion kayo, pwede kayo mag-message. Kung may ipa-content ho kayo na mga kabalastugan sa ating politiko, i-content nyo po. Sige, i-send nyo lang po sa messenger ho natin mga kabalitaan. Then kung gusto nyo pong mag-join, meron po tayong join button dyan. I-click nyo lang po, join po ho kayo. Dahil malaking tulong sa inyong lingkod. So ngayon po, explain ko na sa inyo yung stages naman of the commission of a felony. Okay, so ngayon ang regarding po the stages in the commission of the crime or of felonies, makita po natin yan sa Article 6 of the Revised Penal Code. Okay, so under our Revised Penal Code po, may 3 stages po yan, yung consummated, frustrated, and attempted felonies. Okay, so yung consummated po, ibig sabihin nito, nagawa mo ang lahat ng elements ng crime, tapos yung resulta na gusto mong mangyari is na-produce mo. So yung best example po nito, let's say, gusto mo po ipapaya yung ibang tao, tapos you used a pew-pew pagpapaya sa kanya, tapos at doon po sa paggamit mo sa pew-pew, napapaya mo po talaga yung tao. So pag ganyan po, that is a consummated crime na po yan. Okay? Yung frustrated naman po, halos same to siya sa consummated. The only difference is, hindi po nangyari yung gusto mong resulta doon sa krimen because of circumstances or reasons beyond the control of the accused. So doon po sa example na binigay ko, let's say pew-pew pa rin. Pag pew-pew mo, natamaan mo nga, however, due to medical intervention is hindi napapaya yung biktima. Pag ganyan po ang tawag dyan, frustrated. Okay? At yung last naman po is what we call yung attempted stage in the commission of the crime. So yung attempted po, this is the stage of the crime kung saan may ginawa ka pong action in relation to that crime na ang tawag po ay overt act. However, due to your own reasons, sarili mo pong rason, hindi po natuloy yung krimen because you desisted from actually committing the crime. When you say desisted po, is pinigilan mo po or tinigil mo yung criminal action mo. Okay, so yan po yan. So ngayon ang question po natin dito sa discussion natin, dito po sa video na pinanood natin, is kung papasok ba to siya either dun sa consummated, frustrated, or attempted papaya using the weapon na hawak po dito nung akusado. Okay? So una-una po, hindi siya papasok sa consummated kasi wala naman pong actual na physical harm na nagawa using that weapon. Okay? Pangalawa, hindi rin po siya papasok sa frustrated kasi yun nga po, wala pa po talagang physical harm na makita natin. Ang next question po talaga dito or ang crucial na question po is whether papasok po ba to siya sa attempted stage ng pagpapaya. Okay? At ang sagot po dyan ay hindi pa po to siya pasok sa attempted stage. Okay? And the reason being is makita po natin, di ba, yung akusado po sa video na to, he personally desisted himself, meaning hindi po niya tinuloy yung action para sa pagpapaya. Pagtaas po niya ng kamay niya, eventually binaba po niya. That is what we call a spontaneous desistance po or sarili pong decision na hindi ituloy nung akusado. Okay? Ang difference po kasi niyan para pumasok ng attempted stage, let's say inattempt po talaga niya ipapaya using the weapon pero pag ganun po niya, hindi niya natamaan. Yun, that is a clear attempted felony already considering nagawa niya na yung overt act nung pagpapaya. However, due to reasons that is not his own spontaneous desistance, hindi na tuloy yung krimen. So yun po yung difference nun. Okay, again, ulitin ko po pag nag-action ka na po na gagawin mo yung krimen pero hindi mo tinuloy, that is not under the attempted stage pa. However, pag ginawa mo na yung krimen tapos let's say hindi mo natamaan yung victim mo or let's say pinigilan ka ng ibang tao, yan po ngayon papasok na sa attempted stage. So dito po sa video na pinanood natin, makikita naman po natin na binaba nung akusado sa CCTV footage yung kamay niya before he actually fully performed yung criminal action po na gusto niyang gawin. Okay, therefore hindi siya papasok sa attempted stage. Okay, and idagdag ko na lang din po
pala. Kaya ko po sinabing hindi to siya papasok under grave threats kasi based on the video po kasi wala tayong audio na naririnig. Therefore, hindi natin alam kung ano yung actual na sinasabi dito nung accused at nung offended party. So from the action alone dito, ang masasabi ko, this is an immediate crime na gusto niya i-commit. Yun po yung rason kaya ako sinabing hindi grave threats. However, kung yung offended party dito meron po siyang mapakitang evidence kung saan na may sinasabing accused dito na papapayahin kita pag hindi ka tumigil, ganyan-ganyan, may mga threatening remarks, yun po pwede siya pumasok under grave threats, okay? However, absent any of those verbal statements, kung itong video lang, pwede po i-argue talaga na hindi siya grave threats considering this is an immediate action where the accused spontaneously desisted from committing the actual crime of papaya. So, yan yung isa pang gusto ko klaruhin, okay? So, again, ulitin ko lang po para mas klaro. If itong video lang, medyo mahirapan po tayo kasi wala po tayong mga verbal statements na naririnig na tinetreaten ni accused dito yung offended party of a commission of a crime. Ang nakikita lang po kasi natin dito ngayon is an actual action for the immediate commission of a crime. Therefore, pwede po siya argue na wala siyang anything threatening na ginawa. Kasi yun nga po, this is an actual crime already that is in the stage po of commission. However, since nag-spontaneous desistance dito yung accused, so hindi siya pumasok under attempted stage nung pagpapaya. Okay? And again, ulitin ko lang po para mas klaro talaga. Kaya po siya hindi pasok sa grave threats kasi yung grave threat nga po, by the very definition of the crime threat, ibig sabihin you are threatening a person of a crime na gagawin mo in the future. Hindi po dapat immediate. Otherwise, hindi na po magiging threat yung tawag doon. Kaya ako nga po in-explain sa inyo kung papasok ba to siya under attempted papaya considering nga this is already an immediate action to inflict a physical harm. Okay? So yung next question po natin kung pwede ba siya pumasok under physical injuries kasi yung complaint daw was for physical assault and grave threats. Okay? So kung titingnan po natin kasi yung physical injuries po may specific requirement po talaga yan. So dito po sa serious physical injuries makikita natin one of the requirements dyan is that the injured person shall become insane, imbecile, impotent, or blind. In other words, nagkaroon po ng deformity. Yan yung isang requirement. Yung isa pa pong requirement dito is kung hindi siya nakapasok due to the injuries is hindi siya nakapasok sa employment niya for a certain number of days. Yan po yung distinction between serious, less serious, and physical injuries lang. So ang kailangan po talaga dito ma-establish ng offended party is kung meron siyang evidence na mapakita na nagkaroon siya ng deformity or hindi siya nakapasok due to a certain number of days para po pumasok siya under serious physical injuries or less serious physical injuries. Okay? However, kung wala po siyang mapakitang ganun, pwede pa rin naman po pumasok yung action sa tinatawag na slight physical injuries and maltreatment. Okay? So yung maltreatment po kasi is the crime of a person inflicting a physical harm on another pero yung victim po walang mapakitang evidence na papasok dito sa serious or less serious. Yan po yung possible physical injury liability based on the video po na pinresent natin kasi makikita naman po natin doon na meron po talagang headbutt na ginawa doon yung accused na repeated headbutting. Therefore, assuming hindi po papasok under serious or less serious, pwede pa rin po yan siya pumasok dito under maltreatment sa 266 po yan ng revised penal code natin. At ito po pala, isa pa idadagdag ko lang din. Okay? So in criminal cases po, ang kailangan na evidentiary requirement para po makonvict ang isang akusado ay yung tinatawag po natin na guilt beyond reasonable doubt. Okay? So bigyan ko po kayo ng example para mas maintindihan po ninyo kung paano talaga makonvict yung accused. So kung ikaw po isang judge tapos titingnan ninyo yung evidence tapos yung magiging reaction nyo po is parang parang pwede na to makonvict ganyan. Pag ganyan po yung reaction nyo, hindi pa po yan siya guilt beyond reasonable doubt kasi yung statement po nyo na pwede na, yung dating po niyan ngayon parang 50-50 pero lamang lang ng konti yung prosecution. So in that sense po, hindi pa po yan pasok dun sa guilt beyond reasonable doubt. Okay? Kasi yung guilt beyond reasonable doubt po, yung easiest example po na mabibigay ko dito is pag kayo po reasonable person, titingnan niyo yung evidence presented, yung magiging conclusion niya po meron pong krimen na nangyari at yung akusado po sa tingin niyo po talaga with reasonable certainty is that yung akusado po yung gumawa ng krimen na yon. In short, wala kayong masyadong doubt in your mind na yung akusado yung nag-commit ng crime. Ganyan po yan. And the reason kung bakit ina-explain ko po sa inyo to kasi based on the video alone, since wala nga pong verbal statements, walang audio tong video natin, action lang, mahirapan po tayo pumasok sa grave threat kasi the action dito na ginawa ng akusado is a clear act po nung pagpapaya. However, since he spontaneously desisted from the actual commission, hindi po siya papasok dun sa attempted stage. Okay? Pero yun nga po, kung meron sana tong audio na may sinasabing threatening remarks, yun po pwede siya pumasok under grave threats, hindi dahil dito sa action but because of those verbal remarks po ng akusado. Pero again, ulitin ko para mas klaro, pag sa video lang po na to, hindi po to siya mere grave threat because there is a actual act po na gusto niya nang gawin. Yun nga lang, he desisted. So hindi po siya papasok nga dun sa attempted stage. Okay? So yun po mga kabaitaan, klarong-klaro ho, ang ganda ho ng pagka-explain ho ni Atty. Niel Abayon. So pag sinasabi nyo palang grave threats mga kabaitaan, kumbaga planado nyo na ikaw bagbabantaan mo dahil may may sinasabi hong tao itong gagawin ko sa iyo, talagang tinakot mo. Ito actual no? So hindi planado, kumbaga siguro nagkainitan sila dito kung ito man talaga si Kong Pulong, para klaro naman siguro para sa akin. Ay may rason din siguro si Kong Pulong ba't nagkaganon, kailangan imbestigahan. Pero pag-usapan natin ng grave threats ay napakalayo ho, napakalayo ho sa katotohanan at napakaangat ho ang nagsampa ng kaso diyan sa DOJ mga kabalitaan. Di ba? Kaya nga sabi ni kaya yung gumaganon si rock and roll lang siya sa kaso mga kabitan nitong si Congressman Pulong Duterte. Nakakaya sana napanood to ni Boyeng at ma-review na yung kaso niya.
Kung ako sa iyo, Boyeng, ano mo na lang, i-withdraw mo na lang yung kaso at pag-aralan mo ng mabuti yan. Kasi nga, wala ang kwenta yung kaso isinampa mo. Di ba, naalala nyo ba yung pagdinig kay ni Senador Amy Marcos? Pag nagsasalita yung kapatid niya, talagang siya yung inaabogaduhan niya yung kapatid niya eh. At supalpalo siya dito ni Bato de la Rosa. Sabi pa nga niya binubuli daw sila. Sir, walang bulihan dito. Imbestigahan at katotohanan lang ho tayo dito. Kaya nga hindi kami dadalo sa hearing nito kasi nabubuli na kami. Deserve nyo yung mabuli sa taong bayan dahil kayo ay abogado pa naman. Hindi nyo alam paano magsampa ng kaso. Yung tamang kaso based sa kanyang pinapakitang action ng isang tao. Gaya pa lang, sample na lang to dito kay Kong Pulong. Anyari? Sabi ni Atty. Niel, hindi pasok sa grave threats yun. So ano bang librong pinagbabasihan nyo? Parang magkapareha lang kayo ni Atty. Niel, pero si Atty. Niel pa yung mas karapat dapat ilagay dyan sa DOJ siguro kasi alam niya talaga yung batas. Pinag-aralan niya talaga. Pero ikaw, pag nakita mo lang sa action, sa video, ito, pwede na to, grave threats na to. Di ba yan katangahan mga kabalitaan? Kaya sa administrasyong ito, kailangan ho tayo maging mapanuri ho. At lalo na po, yung mga binabalak ng CIDG, no? Anong nangyari ngayon? Ani Torre, biglang nanahimik, nawawala na ho sa eksena mga kabalitaan. Dahil hindi na ho ito makakatulog sa patong-patong na kasong kinaharap po nito, lalo na itong si si Boyeng mga kabalitaan na hindi na rin alam paano sasampa ng kasong itong si Congressman Pulong. Mali-mali ho yung kasong isinampa ho dito. Siguro apektado na ho sila sa kailang kakaharaping kaso na isinampa ni Senadora Amy Marcos mga kabalitaan. Kaya ho, sa darating na halalan, nasa inyo na po yun, Mayo 12, malapit na, ilang kimbot na lang mga kabalitaan. Hawak-hawak nyo na yung inyong mga kodigo at ballpen ho. So, 10 ho tayo Duterte ho tayo, straight voting ho tayo kasi pag binoto nyo po yon, yung ibang kaalyansa o sa alyansa ng Bagoong Pilipinas, parang binoto nyo na rin ho si Martin Romualdez at itong si Bonget at yung kanyang mga alipores. Kung gusto natin magwagi sa kaso para kay Sara Duterte, kailangan madumi na ho natin Senado at marami ho tayong kakampi sa Senado. Dahil kung makapasok si Inday Sara ay si Amy Marcos o di kaya si Camille Villar o yung dalawa pang inendorso ni Tatay Digong, ay wala na ho tayong problema sa impeachment. At diretsyo na ho tayo sa 2028 presidential elections mga kabalitaan. Kaya Duterte ho tayo diretsyo para ho sa Senado. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, kung sa tingin niyo po ay very epektibo ito para sa inyo, i-share nyo na po ito at huwag kalimutan huwag kalimutan paliguan ng maraming likes, komento, reaction, opinion at panatilihing tumutok dito sa ating munting bahay. Yung pag-share po sa video ito ay ito'y tulong ho sa inyong lingkod para ho mabuhay at hindi ho magurgor ng mga nagnanais gugurgurin yung ating munting bahay. Kailangan ho labanan natin ang taga-gurgor ng mga channel ng DDS supporter, vlogger, mga kabalitaan. At papasalamatan muna natin si Mami Rose at Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At of course, ating mga members dito sa ating munting bahay. Meron na tayong dalawa at i-mention ko po itong si Romeo de los Reyes. Salamat Boss Romeo. At maraming salamat din Ma'am Rosana Concepcion. Sila po ay nag-join na ho sa ating munting bahay. Meron na itong 2 miyembro. So sana po sa gustong mag-join, click nyo lang po ang join button dyan sa baba para ho tayo ay sama-sama lagi dito sa ating munting bahay. Luzon, Visayas at Mindanao, sa malupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho sa inyo. Sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat, masalam at saludo tayo lagi sa mga makabagong bayani ng ating bansa, ang overseas Filipino workers, lalo na ho dyan sa The Hague, Netherlands, na mga Pilipinong pumupunta pa rin ho kahit saan man sila sa Europa, basta makapunta sa The Hague at masaya na ho sila na may pakita nila kanilang suporta para ho kay Tatay Digong Duterte. Kaya kita-kits tayo sa susunod na mga oras ating pagbabalik at ako'y magpapaalam na po. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. To God be the glory. Mwah! Chup! Peace out!